Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonza, flood control project sa Bicol, na sabi niya pang Guinness World Book of Records. Bakit kaya? Ito, this flood control project in Bicolandia is for Guinness Book of World Record, home to ako Bicol Party List Representative Saldico, Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon, and another ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. World's cutest. Wow, bakit naging cute? And shortest flood control Diki dike can be seen in Barangay Mokong and San Jose Basud, Camarines Norte. According to reports, this infrastructure was built using government funds to the tune of 125 million pesos. The Marcos administration's Build More is really unique, truly tear-jerking, and it's a mother indeed. Yan. Ipinost niyang picture. Oh, yan lang oh. Di ba parang DK? Ganun no? How many meters yan oh? Siguro mga estimate ko, hindi abot ng 10 meters eh. 1, 2, 3, 4, mga 5 to 6 meters lang ang kalapad. Kaya tinawag niya na shortest and cutest. Ulitin ko post lang ito ni Mr. Jason sa I don't know kung totoo ba ito, kung ano ba, AI. Yung accuracy ng information, I'm not sure. Baka fake news kaya, bahala si Mr. Jason sa natawa lang ako dahil kung totoo sana mag-comment pasinungalingan ng taga Bicol. I don't know kung kaninong congressional district ito. Or, yun nga, ako Bicol Party List. Diyan sina Ridon, Ko, Garbin. Pasinungalingan nila kung ano. Basta ganyan lang, oh. Grabe. Yan ba yung Build Better More ng Marcos administration? Mabuti pa yung build. Wala lang. Simple lang. Again, paulit-ulit ko itong sinasabi na I am forever, my family, forever grateful kay Pangulong Duterte dahil siya lang ang presidente na nakapagpasimento yung kalsada papunta sa aming farm. Papunta na sa paanan ng Mount Kitanglad sa Bukidnon. Nabili namin ang farm as early as year 2000. Sarap tumira doon dahil malamig, tahimik, presko ang hangin, maraming gulay. Kaya lang, hirap na hirap kami dahil lubak-lubak ang kalsada. Nung hindi pa naayos yung kalsada, madaling masira yung sakyanan. After my retirement, nakabili ako ng Ford Ranger. Matibay na yan Ford Ranger. Dahil sa kalubak, sira-sirang kalsada, madalas masira ang aming Land Rover yung Ford Ranger. Dahil nga, ang lalaking bato, kaya malalalim ang lubak. Kaya nagtitiis kami. Nung naayos na, ngayon, yung aming sakyanan na Ford Ranger, halos wala nang sira. Dahil kalsada na eh. Ganun yung build ni PRRD. Matibay ang pagkagawa. Kasi nga, ayaw niyang bayaran ang mga substandard na project. Nakautang. Sinasabi nila, lumaki ang utang panahon ni PRRD. Yes, lumaki, lumubo. Bakit? Dahil nagkaroon tayo ng pandemic at yung inutang
ginastos sa bill. So, yun, kalsada, then tulay. Napagawan kami ng tulay na yung river na cross namin, ganda na ng tulay. Again, yung tulay na yon, yung unang gumawa na kontraktor, substandard. Hindi binayaran. Atras ang kontraktor. So, another contractor came in, maganda ang pagkagawa, yon, binayaran. Ganon ang style Duterte. Kakaiba. Ito ngayon, build better more. Mga paepal, BBM. Di ba? BBM. Ah, kaya build better more. Ano pa? Pati bigas. BBM, 20 bigas meron na. Ang galing nilang magpaepal. Kaya lang, ito na, after 3 years, ano nang nangyari sa gobyerno natin? Wala na. Halos lahat na. Galit na sa talamak na korupsyon. So, ito, yung pinagmamalaki ng bagong Pilipinas. Anong bago? Korupsyon, talamak na korupsyon, legacy ng Marcos administration. Malala ko ba? Yung pinagmamayabang na housing. Ano yung housing ng Pangulo? 1 million housing units per year. Yan ang target niya. Pinagmalaki niya. So, at the end of 2028, there will be 6 million housing units. May papatayo. Yan. Pangako ng isang Pangulong Marcos Jr. O ano ngayon, napag-alaman sa budget hearing. After 3 years, 190,000 units pa lang ang natapos. Way. Dapat sana 3 million na ngayon. Okay lang sana, hindi naabot yung 3 million. Okay na lang sana, 1 million after 3 years. Wala eh. 190,000 lang. At sabi ng Housing Secretary, by 2028, baka ang makaya lang nila is 300,000 units lang. Ganyan po magsalita ang ating Pangulo. Ang galing niyang magsalita, kaya lang kulang sa gawa. Ganyan din yung flood control investigation. Managot kayo, mahiya kayo, makulong kayo. But I doubt it. Hanggang salita lang yun kung may mapapakulong sila na mga politiko. Politiko contractor maybe. Kaya lang, least guilty ang contractor. Ang mastermind, mga politiko. May mapakulong ba? Wala. Wala akong tiwala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin yung video na ito. Anak ko sa area ni Uncle Marinaw. So, muna ni siya ang natagaan og sidling nga kape nga 300 kapunuan. So, magtanom na ni siya. Ang buntag dakol. May buntag sad. So, muna ni kiloagon sa angag. So, kuanan ni siya gimiksa na og ite, puradan. Ayun. O, Ayan. ang anion pagtanom. Kuha na dahin ti. Dindatiin. Para ikat magtinghoy tambak hindi ako. Jalom. So, gitudluan siya ni Cesar sa pagtanom. Kay tigulang naman si tatay. Kami nalitay gid nga nagtapang sa amo kay mga tigulang na miyo na amo kaya. Ay na lang. So, nindot kaayo nga sidling ang iyang gitanom. Muna ni ang sidling nga napalit namo nga tag 25 pesos ang kada usa. So, nindot kayo nga tanom. So muna ni giloagon sa tamnan ni Uncle Marinaw og kape. So magsulod daw ni ang iyang area og 1,000 kasidling taman sa ibabaw ang iyang hawan. So luag yod. Ug makita pod nato dinhi sa ubos nga bahin ang iyang hawan. So maura ni ang diri dapit nga bahin ang nabangagan. So gatabanga si Auntie og si Uncle. So muna ni siyang gimiksan og iti.
Puradan. Karon mo na ni ang nahumana og tanom ni Uncle Marinaw. So tama na sa ilaya. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa amo mo pagpananom sa kape. Oh, Hinaot mi nga magampo mi sa Ginoo nga maayo ang turok sa among kape hangtod na sa pagpangunod. salamat kayo Kami ko. mga tigulang naman mi. Salamat nga mi nga makatanong mi.